yung pag-uusapan natin ngayon is about time's up. Hindi, joke lang. Hindi yan yung topic natin ngayon. It's about baptism. Pagpasensyahan nyo na ako if may times na I have to think of a word. Kasi, as you all know, nagbalik call center na ako ulit and I have to, practice ulit na mag-English. So, alam nyo naman ako, pag sa work lang ako nag-i-English pero pag outside work, as much as possible, mas gusto ko Tagalog. Pero since need ko nga ulit i-practice, so may mga times na mag-i-stutter ako ulit. So, sorry na agad doon. Pero yun, the main reason kung bakit baptism yung topic natin is again, hindi ito nakakonect sa mga series natin. It is considered as a series break and this is for us to be informed and hopefully it will help us to decide if magpapabaptize ba tayo sa upcoming camp. Kasi nung bago din naman ako sa church, sa youth, may baptism, ganto, ganyan. Nagpa-baptize agad ako. Pero di ko alam kung bakit. Meron dyan. May pool. Okay. Hilulublob lang ako ni pastor, ganyan. Tapos magpe-pray. Yun na yung baptism. Sige, laban na. And then, as I grow sa knowledge ng Lord, that's when I realized na, kailangan ko pala ulit magbaptize. Kasi parang, baliwala lang yung una, parang natulak lang, parang napilitan lang, parang epal lang, inggit, ganon. So, siguro mga naka-4 na beses din ako nagbabaptize, no? Kasi sabi ko, Lord, nag-backslide ako, pababaptize ako ulit. Lord, hindi ako matin ng ganito, magbabaptize ako ulit. And then, when I finally realized and understood na eto na talaga yun, Lord, this will be the moment na kung saan magpapabaptize ako dahil nag-decide na ako to follow whatever you want for my life. So, yun. So, yun yung reason kung bakit namin to i-discuss para hindi na kayo umabot nun sa ganung punto na 5 years, 10 years na sa LPCF, tapos pagka natanong, ano yung baptism? Yung paglublob po sa swimming pool. Diba? Yung mga ganong sagot, ayun yung iiwasan natin, no? So, napakabilis lang nito. As you know me, mahilig ako sa story, pero fortunate enough na I was given a topic that is out of my comfort zone. So, hindi ito story. Walang story dito. Actually, naisipan kong singitan ng story, pero sabi ko, hindi, ang layo. So, yun. Sige, next slide. So, before we officially start, let's pray muna. Yes, Father, I want to say thank you, Lord God, for this day that you have given us. Lord, thank you for the opportunity for us to hear and meditate your word, Lord God. Lord, we ask for wisdom, we ask for understanding, Lord God. Ikaw po yung mangusap sa amin. Lord, I pray, Lord God, na yung mapag-uusapan po namin is something that will grow, not just in our minds, but also in our hearts, Lord God. And I also pray that these words will bear fruit. Para sa gayon, Lord, is it is something that we can share in the future. Lord, anoint the preaching of your word. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so baptism. Ito yung dalawang main pointers natin. Ito yung dalawang main na pag-uusapan natin. Actually, when I was studying the topic of baptism,
I was surprised, kasi yung akala kong alam ko na idea about sa baptism is kakapiranggot lang pala siya. Alam niyo yung illustration ng iceberg. 'Di ba parang sa taas malaki ganyan, pero pagka tinignan mo doon sa ilalim ng surface, ang dami pa pala. So, when I was studying, sabi ko, ang dami pala nito. Meron sa Genesis, meron sa Exodus, meron sa Leviticus, meron sa Isaiah. Sabi ko, Lord, ang dami nito. Baptism naman itatopic ko. So, I asked for wisdom, and fortunately enough, I was guided by the Lord na i-summarize into these two parts. What is baptism, and why should I be baptized? Kasi, okay, sige, parang naintindihan natin what is baptism, kung para saan siya, bakit mo siya ginagawa. Ano naman? Di ba? Kasi kuya, nabinyagan na ako ng baby ako eh. May picture pa nga, di ba? Si father, ganyan. Di ba? Bakit ako magbapabaptize ulit sa camp? Parang, kasi sabi ni pastor, sige, para makasama ako sa camp. Ganon. So, yun. As we go through the slides, I hope na bigyan tayo ng knowledge and wisdom ni Lord para maintindihan kung bakit ba tayo magpapabaptize at kung ano yung baptism. So, wala nang intro-intro. Ito na, what is baptism? Baptism is a symbol of our redemption from sin through life, death, and resurrection of Jesus. So, si baptism, meron siyang sinisimbolize. Parang it is something that we do para i-reenact yung ginawa ni Jesus for us to be redeemed from sin. Again, ano yung sin? I'm not sure kung kung paano nila ina-explain, pero sa madaling salita, for me, sin is something that we do that doesn't honor God. Basta hindi na-honor si Lord pag ginagawa mo tong bagay na to, that is sin. Kasi ang hirap kuya, sin ba yung nangupit ako? Sin ba yung broken hearted ako, kasi hindi ako naging crush ng crush ko. Lord, sin ba yung nagjowa agad ako? Kuya, sin ba yung hindi ako sumusunod sa magulang ko? Yung mga ganong bagay, di ba? Kasi normally, kapag ka nagtatanong tayo or nanghihingi tayo ng advice, unknowingly, ang gusto lang naman natin is hindi talaga advice. Ang inaantay natin is mag-affirm yung taong yon doon sa idea na gusto natin. Tapos pag nag-affirm yung taong yon, at the back of our mind, sabi ko na tama ako eh. Nag-agree sa akin si kuya. So, kahit ilan pa yung nagsabi sa'yo na mali yung ginagawa mong yun, basta may nag-affirm na isa, most of the time, that's where we find the comfort and yung justification na hindi tama kung ginagawa ko kasi may nag-agree na isa. Most likely ganon. Pero, eto, again, it is a symbol of our redemption from sin through life, death, and resurrection of Jesus Christ. One thing na misconception about baptism is that magpapabaptize daw sila kasi yun daw yung way para maligtas sila. Parang, I have to be baptized in order for me to go to heaven. I will be baptized kasi ako mapunta sa hell. No, hindi tayo masasave ng baptism. We do the baptism in honor of what Jesus has done for us. Nire-reenact natin kasi in the first place, as we always say here in front, na yung death ni Jesus, tayo dapat yung sumalunod. Para sa atin talaga dapat yun. It is just that, again, for God so loved the world, He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Siya yung sumalo ng wrath ni God the Father na dapat para
sa atin. Therefore, again, baptism is something na inire-reenact lang natin. Yung ginawa ni Jesus para sa atin. Romans chapter 6 verse 4. For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. So when we do the baptism, it is as if namatay din tayo, tapos nabuhay ulit. Same thing as what happened to Jesus. I-expound natin sa mga next verses. So, eto tayo nung hindi pa natin nakikilala si Jesus. Ayan, kaya pre-Jesus Christ. Kasi yung word na pre is before. So, before, nung una, parang we live a sinful life, YOLO, YOLO, ganyan, walwal dito, walwal dyan, jawa dito, jawa dyan. Diba? Pasaway dito, pasaway dyan. Tigas mo ka dito, tigas mo ka dyan. Diba? Tapos, sasabihin natin, kung totoo ang Diyos, bakit ko nararanasan itong mga bagay na to? Kung talagang mahal ako ni Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Bakit ako nabasa nung dumaan ako sa San Juan? Diba? Patay yun, isisisi mo kay Lord. Diba? Ayan. And then, after we live a sinful life, we die. And one of the sad things when we died, or when we die, is that we are seldom remembered. Meron ba kayong mga kamag-anak na pumayapa na? Do you remember them every day? Sabi ko, namimiss ko si ganun, namimiss ko si ganyan. Hindi naman na natin sila naaalala eh. And unfortunately, every one of us will go through that. And then, last thing is, we suffer eternal death. Napanood nyo ba yung movie ni Doctor Strange, yung kinakalaban niya si Dormammu? Di ba nag-infinite lap siya doon? I can do this. Ano yung sabi ni Doctor Strange yun? Parang, di ba? Kasi sabi ni Dormammu doon, you cannot defeat me. Tapos, lagi siyang pinapatay, tapos naglulup lang. Kasi may time stone nga si, di ba? Si Doctor Strange. So, parang, hari-reset lang. Parang sa games lang. Pagka namatay ka, ulit. Pagka namatay ka, ulit. Pagka namatay ka, ulit. Hanggang sa nagsawa si Dormammu. Sabi niya, this is, parang, what do you want from me? Kasi, in the end, siya parang, though hindi siya yung namamatay, pero paulit-ulit yung sakit ng ulo ni Dormammu. Kasi kinukulit nga siya ni Doctor Strange. So, imagine niyo yung isang bagay na pinakaayaw nyo mangyayari sa buhay. Tapos paulit-ulit na nangyayari. Di ba nakakabaliw agad isipin? Di ba? What more is eternal death? Matindi dyan. Hindi naman tayo magdudwell dyan. Pero buti na lang, eto na tayo ngayon. God's grace through Jesus. So, Jesus lived a perfect life na dapat supposedly tayo yung gumagawa nun. Pero dahil nga sa nangyari, doon sa Garden of Eden, fortunately, we're here. And then suffered and died the death we deserve. Ito yung sinasabi ko kanina. Tayo dapat yung ipapako doon sa krus. Tayo dapat yung nahirapan, tayo dapat yung naduraan, tayo dapat yung inahampas sa likod, tayo yung binetray, tayo yung binenta for silver coins. Tayo dapat yun. Pero si Jesus yung umako. And then, resurrected and declared victory
Over sin. So, yan yung ginawa ni Jesus. Ayan yung nire-reenact natin sa baptism. Ngayon, ano yung mga bagay na nangyayari during baptism? Pipikit lang ba tayo doon? Hihiga, tapos pag hey, swimming na, tapos na, pastor. Hindi. So, symbolically, ito yung nangyayari. Number 1, we are declared dead to sin through repentance. Second is that we are raised from the dead with Jesus Christ. And third is that a gift of new life for God's glory. Imagine nyo na lang, kunwari, si Wesley. Nag-pray, inilubog, iniangat, palakpakan, okay, tapos na yung baptism. Pero yung tatlong yan, nangyayari yan. Hindi lang nakikita ng ating naked eye, pero supposedly that's what should be happening during the baptism ceremony. So, i-explain natin yan isa-isa. Number 1, declared dead to sin through repentance. Sabi sa Romans chapter 6, verse 1 to 2, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not, sabi ni Paul. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Parang sinasabi lang dito ni Paul na since namatay na nga tayo dun sa mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, how can we live on it? Patay na nga. So, ang isang patay, pagka namatay, patay na. Kailangan to kasi si Wesley, kaya nagjo-joke eh. Hindi, well, syempre, di ba, kunwari, isang ipis, pagka namatay na, may magagawa pa ba siya? Ganun pa ba siya? Makakalipad pa ba? Hindi na, di ba? Same thing with us. Sinasabi dito ni Paul na since we are now declared dead sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, therefore, hindi na tayo dapat gumagawa ng mga bagay na hindi na nakakalugod sa Panginoon. Kasi nga, patay na tayo sa kasalanan. Kasi may mga pilosopo, even before, sige, magsosorry na lang ako kay Lord, papatawarin naman ako eh. That is true. God is faithful enough to forgive us. Pero ang sabi dito, should we keep on sinning? Okay lang bang magkasala kami? Para mapakita ni Lord yung mercy niya? Yung grace niya? Sabi niya, hindi. No, of course not. Of course not. Sabi hindi. So that's what will happen to us sa lifestyle natin, sa character natin during and after the baptism. Dapat yung mga bagay na hindi na nakakalugod sa Panginoon, hindi na natin siya gagawin. Of course, it's not something that will happen overnight. Like, kinabukasan, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na agad nagmumura. Of course, merong specific na timeline si Lord to each and every one of us kung kailan tayo magiging hindi matigas ang muka. Kasi some of us, kahit na matagal na sa church, matigas talaga ang muka eh. Kahit anong gawin eh. Si Lord na bahala doon. Pero may mga ganun talaga. So, pero as much as possible, diba, by the grace of God, He helps us to say no to those sins. Kasi before, parang wala akong pakialam. Sige, walwal lang. Kasi wala naman nagko-convict sa atin. Pero nung nakilala natin si Jesus at nung ibabaptize na tayo, laging nang may conviction. Ay, wait lang, hindi ko na dapat ginagawa to. Meron ka ng turning point, meron ka ng panghuhugutan para hindi na magkasala. Bakit? Kasi patay na tayo sa kasalanan. Patay na tayo sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Verse 3 to 4.
Or have you forgotten that we were joined with Christ Jesus in baptism? Kasama tayo nung binaptize si Jesus. We joined Him in His death. Though hindi tayo sumama dun sa krus, pero spiritually, kasama tayo doon. Yung mga characters natin na hindi kalugod sa Panginoon, nandun sa cross na yon. Ay yung sinasabi dyan ni Paul. For we died and buried with Jesus Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may have lives. So, sa paglubog natin doon sa pool, kapag ibabaptize na tayo, that symbolizes na, yung mga bagay na ginagawa ko na hindi na nakakalugod sa Panginoon, I pronounce it dead. Hindi ko na i-revive yan, hindi ko na babalikan yan. May God help me say no to those sins. That is, ayun yung meaning ng declared dead to sin through repentance. Hindi lang siya basta na, sorry, tapos gagawin ulit. Number 2, raised from the dead with Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito? Ito na yung pag-ahon after tayo ilubog dun sa pool. Siyempre, iaahon tayo dun. Verse 5 to 6, same chapter, Romans chapter 6, verse 5 to 6. Since we have been united with Him in His death, united, ibig sabihin, kasama tayo doon sa Kanyang pagkamatay, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. I think ito yung reason kung bakit nagawa ni Andrew A. yung lyrics na gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. May kanta na gano'n. Sorry, nasa edad namin yun. So, lumalabas yung edad namin. Pero may kanta na gano'n. Ayun yung sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam niyo kung bakit? Kasi, we are still enslaved by sin. Kapag sinabi nating slave tayo ay mga alipin. Pag sinabing alipin, wala kang ibang magagawa kundi sumunod lang. Kasi nga, alipin ka eh. Pag hindi ka sumunod, tegibums. So, ganon yung nangyayari sa atin on our daily life. Meron or may mga sin tayo na nagiging alipin pa rin tayo. Kahit na nakakilala na tayo kay Lord, kahit na natin na tayo ng youth life, ng church, may mga sin pa din na kung saan alipin na tayo. Pero nang sabi dito, since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ. Pinako na sa krus yung sinful selves natin. Therefore, when we raise from dead with Jesus, hindi na tayo alipin ng mga kasalanan yun. Kasi kasama na natin si Jesus and meron na tayong reason. Meron na tayong panghuhugutan para hindi nagawin yung mga bagay na yun. Sabi sa verse 7 to verse 8 or 9. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we also live with Him. We are sure of this, sigurado tayo dito, because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. So, ibig sabihin, dahil kasama tayo doon sa pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yung nagpapaalipin sa atin doon sa kasalanan, wala na yun. Hindi na tayo alipin nun.
death no longer has any power over him. Even to us, yung mga sins na ginagawa natin, we can now say no. Ayun yung sinisimbolize ng pag-ahon sa baptism. Now, number 3, meron pa palang next verse, 10 to 11. When he died once to break the power of sin, but now that he lives for the glory of God. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. So kung dati namumuhay tayo ng para sa sarili lang natin, para sa mga pansariling kagustuhan, ngayon, especially during and after the baptism, we are now declaring na, Lord, pinapatay ko na yung sinful self ko, I will now live for you. At kapag sinabi natin na now we will live for Jesus Christ, one of the expectations is that we are to obey His commands. And ang hirap nun. Ang hirap nun, lalo na kung hindi naman tayo nag-i-spend ng time sa Kanya. Ang hirap nun kung nakakarinig lang tayo ng word niya kapag youth live, pag Sunday, tapos Monday to Friday, wala. When we baptize, dapat desidido tayo na patayin yung sinful nature natin. Number 3, a gift of new life for God's glory. Ayan. Romans chapter 6, verse 12 to 13. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. Napansin nyo, laging ine-emphasize, inuulit ni Paul dito sa verses na to. 12 pa lang yan, pero ilang beses na niyang sinabi na, we were dead in sin. We were dead in sin. You were dead, but now you have new life. It is for us to be reminded na dapat yung mga matigas na mukha natin, sinasama na natin doon sa cross. Next verses. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Kung dati yung hands, yung feet natin is something that we use as an instrument for sins, mga bagay din na hindi nakakalugod sa Panginoon. Once we get baptized, hindi na. Hindi ka na mangungupit, hindi ka na magdadabog, di ba? Pagka inutusan, wala na yung, mamaya na, nagrarang pa ako. Di ba? Hindi na tayo marupok. Ay, si Crush online, i-chat ko nga. Eh, hindi ni-replyan. Ayoko na. Ganon, hindi na. Hindi na tayo tatama rin magpunta ng church kasi umuulan. Umuulan ang lamig. Sarap matulog. Kalala niyo yung topic natin about worship? Sino nakanood ng video? Ayoko malaman kung sino yung nakanood din. But again, we always worship something. It's either God or anything else. So, when we worship something other than God, then that's also sin. And sabi ni Paul dito, paulit-ulit, you should be dead to sin.
Therefore, we are expected na after baptism, as much as possible, syempre hindi perfect, as much as possible, magbabasa na tayo ng word araw-araw. Seryoso na tayo dun sa relationship natin sa Kanya. Imagine having a boyfriend or a girlfriend. Ito madalas naming joke pagka ikaw, kita? Jowa kita pag Monday. Pag Monday lang So, magchat-chat tayo, magde-date tayo. Every Monday. Pag Tuesday, X ka na. Parang ilo-long press na lang muna kita. Nandito ka sa restrict. Ganyan. Kasi Tuesday na. Si Tuesday, iba na naman. Diba? Kung Monday si Colette, Tuesday si Aya. Mga ganyan. Mga bini, parang sa isang linggo, isang bini yung jowa mo. Imagine, ikaw yun. May girlfriend ka, sobrang mahal na mahal mo, tapos pang Monday ka lang. Tuesday, iba jowa. Wednesday, iba jowa. Best friend mo pa? Di ba? Masakit isipin. How much more si Lord? We are being encouraged by Paul and by this letter, by these verses. We should be dead to sin during and after the baptism. Actually, hindi nga natin dapat inaantay na magbaptism pa bago natin to gawin Pero it is one way for us to be reminded of what baptism really is and what Jesus Christ has done for us. Now, okay kuya, alam na namin na yung baptism pala, it symbolizes our redemption, kung ano yung ginawa ni Jesus para sa amin. Naman? Why should I be baptized? Number one, of course, it is God's command. Again, as followers of Jesus Christ, we are expected to follow and obey His commands. Hindi madali, syempre. Pero, kaya. How? Maging seryoso sa relasyon sa Kanya. Kaya lang naman siya nagiging mahirap. Kasi, lagi nating inaagaw sa Kanya yung kumbaga sa pagmamaneho yung manobela. Imagine may kaagawan ka sa manobela, di ba? Habang nagdadrive. It's dangerous. Same thing goes with us. Pag patuloy nating nilalabanan si Jesus, ay pagbunuan tayo, pag arm wrestling tayo sa Kanya, hindi maganda sa pakiramdam. Pero kung hahayaan lang natin siya, ma-amaze na lang tayo. God works in ways that we can never comprehend. Pero ito yung maipapangako ko sa inyo. It is always worth it. Sobrang worth it. It's God's command. Yan. Matthew 28 verse 18 to 19. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. This is after nung resurrection niya, tapos nakita siya ng mga 500 witnesses, if I'm not mistaken. And then, yung last sa mga disciples niya. Tapos nagulat yung mga disciples, wala, si Jesus nabubuhay. Kasi namatay na nga siya. Tapos, dito, i-declare na ni Jesus. Kasi may mga doubt sa Kanya before, di ba? Ngayon, after the resurrection and after He resurrected, ito yung sabi niya, I have been given all authority in heaven and on earth. Ito na yung king na hinahanap nyo. Ito na yung Messiah na hinahanap nyo. Ang unang command niya, therefore,
Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And again, the main reason why we are being asked to be baptized is for us to remember and to join, makiisa doon sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Christ over sin, over the things that we love so much that doesn't honor God, that hurts God. And second reason is it is a declaration of our faith in Jesus. It is similar to marriage. Kapag nagpakasal ka, syempre, unang-una doon, dapat may magkakasal. Hindi pwedeng kayo lang. Uso ngayon yan eh. Ay, may jowa na ako. Sino? Si Park Seo-joon. Alam mo, for you, magjowa kayo, pero kay Park Seo-joon, sino ka? Who you? Diba? Diba kanina, imagine if pang Monday ka lang na jowa. What if walang nakakaalam na magjowa pala kayo, tas sobrang in love mo yung taong to? Kaya magjowa tayo, parang kilig na kilig ka, lahat na ginagawa para sa'yo. Good morning, good afternoon, good evening. Lahat ng update, halagang sinesend sa'yo. Be, umutot ako. Be, huminga ako. Inhale, exhale, yung mga ganyan, di ba? Lahat ginawa yun, tas wala palang nakakaalam. Imagine, magkaiba kayong section, magjowa kayo. Parang doon sa section nyo. Ay, alam mo ba, si kanto sa section ganyan. Jowa ko yan. Tapos yung mga classmates mo. Ha? Magjowa kayo? Eh, tinanong namin siya, di ka daw nakilala eh. Imagine that. Ang sakit isipin, no? What if si Lord? Atin-atin tayo ng youth life, atin-atin tayo ng church, tapos pagkarating sa bahay natin, nag-church ka ba talaga? Masakit para sa atin, pero mas masakit yun para kay Lord, who has done everything for us just to be reconciled. Imagine, hindi niya nga tayo kailangan eh. He can opted to just forget about us and start all over. Alam mo, tong earth na to, iyangan ko na yan. Gagawa na akong bagong earth. Tapos may bagong Adam and Eve. He can do that, pero hindi niya ginawa. He opted to redeem us. He opted to be reconciled with us simply because tayo yung object ng love niya. God loves us so much that He chose to send His Son as a ransom sa lahat ng katigasan natin, ng ulo, ng muka, lahat ng mga pagiging pasaway natin. That's the reason why we would like to encourage you. Again, wala tong pilitan. Pero since we declare or we show, diba? At least every Saturday and Sunday na follower tayo ni Jesus. And bakit hindi na lang natin seryosohin? Kaya nga nang sabi ko nung nakaraan, there's not walang certain sa mundong to. We are not certain kung may 5:30 ba today. 4:52 na. Baka mamaya biglang dumating si Lord. Ngangay. Yeah. Remember, sabi niya doon, Lord, nagpalayas kami ng mga demons. I-declare namin yung pangalan mo. Anong sabi ni Jesus? Sino ka? Alam niyo kung bakit? Kasi ginagawa lang ng mga taong yun, nagpapalayas ng demonyo, i-sinishare yung gospel, kasi gusto lang nila. Pero wala talagang relasyon sa Lord. And again, we encourage you na as we help you in your journey or with
relationship with the Lord, if nahihirapan, mag-chat lang sa amin. Mag-pray sa Lord. Ayan, if you need help, if you need guidance, isang chat lang yung mga pastor natin. Kahit ako. Evening shift ako. So, pagka mga natutulog yung mga yan, you can chat me. I'll send a reply as soon as I can. Kasi syempre, bawal ang cellphone sa office. Pero, I want you to be reminded na nandito kami. For us to help. Pero, mas maganda kung rekta na kayo kay Lord. Mas gusto namin. Kasi si Lord yung makapagbago ng buhay natin. It's a declaration of our faith in Jesus. We will be baptized simply because we want to tell the world na, hey, follower na ako ni Lord. Seryoso na ako. Hindi na ako nagpabaptize dahil natulak lang ako. Hindi dahil nagpabaptize yung tropa ko. Hindi dahil sinabi ni pastor. Kundi seryoso na ako sa relasyon ko sa Panginoon. Seryoso na akong sundin siya at i-surrender yung buhay ko sa Kanya. Acts chapter 8 verse 36 and 38. As they rode along, they came to some water and, may story pala akong naipasok talaga. Ito yung ang nangyari dito is si Philip saka yung eunuch. Yung eunuch is isang high-ranking official doon sa temple. And what's going on before these verses is that merong command kay Philip na puntahan mo yung carriage na yon, yung may kabayo tapos parang may bahay na maliit tapos may malaking gulong. Parang karwahe, yan. Tama yung karwahe na yon. And then i-share mo si Jesus. Tapos nakita ni Philip yung eunuch, binabasa niya yung letter ni Isaiah. Tapos sabi ni Philip, naintindihan mo ba yung mga nandyan? Sabi ni Philip, hindi nga eh. Sana may magturo sa akin. So, sabi niya, and then, si Philip, sinare si Jesus, and then, ito yung nangyari. As they rode along, they came to some water, and the eunuch said, look, there's some water. Why can't I be baptized? And he ordered the carriage to stop, and they went down into the water, and Philip baptized him. And hindi pa pala yan, sorry. So, yun. Parang since haniwala kaagad yung eunuch kay Jesus, he already decided, ito yung Jesus. Sige, niniwala ako dyan. Baptize mo na ako. Kasi gusto kong malaman ng mga nasasakupan ko, ng mga nakakakitang tao sa akin na I am a follower of Jesus. Na I believe in this Jesus. Kaya siya nagpabaptize. Conclusion. This is I will end. We will get baptized not just because we are told, but because we will surrender our life to Jesus. Surrender again, it means na lahat ng ginagawa nating hindi nakakalugod para sa Panginoon, isusuko na natin. Let me share with you one instance na kung saan God asked me to surrender something. As they all know, yung ex ko, taga Davao yun. So, non-believer. Alam mo to. So, non-believer. Siyempre, non-believer. So, the way she live her life is, halagang sinful. Wala sa Lord. Pero since, sabi ko, Lord, shesheran ko to. Yung mga ganyan pa eh. Shesheran ko to, ganyan. Pagpe-pray ko siya, ganyan. Eventually, after so many, not really so many years, kasi 2 years lang naman eh. Pero within that years na nakikipagbuno ako kay Lord, hindi Lord, ganito, ganyan, hindi Lord, ganito, ganyan, hindi, sige Lord. Nirekta na ako ng Lord.
Iwanan mo na. Or else, mamatay ka. I even had a dream na kung saan para akong nasa hell. Not really hell in a sense, pero how I felt when I had that dream. Sabi ko, parang ayoko na bumalik dito. Mas malala pa siya sa bangungot. Bangungot ang bangungot siguro kung i-explain ko. And sabi ko, sige. Sabi mo isa yun sa mga pinapasurrender sa Lord. Kapag sinabi kasi natin we will surrender our life to Jesus, lahat na tayong ititira. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, yung ginagawa mo ngayon, you still have 2 weeks para magmuni-muni, mag-decide kung isi-surrender pa talaga natin kay Jesus. I will not ask you to surrender it. I have no authority para utusan kayo. Pero, the Bible is asking us and encouraging us to surrender everything. Kahit hindi tayo magpapabaptize actually. Kahit hindi tayo magpapabaptize. Again, yung baptism is just a symbol. Parang idinideclare lang natin. We can do that, pero at the back of our mind, sa isip-isip natin, arte lang to. Kasi may camp. Kasi sabi ni Pastor. Pero sabi ni Jesus, I know nangungusap si Lord sa atin every day. It's just that we opt not to listen to Him. And I hope na itong topic na to is one of the things that will convince you, that will convince us to say, sige Lord, isusuko ko na lahat. Ay ba tayo na? Sige, let's pray. Let's all bow our heads and pray. Lord, we want to say thank you, Lord God. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Lord, that is the best thing that we can do, Lord God, as a response sa mga bagay or sa lahat ng mga bagay na nagawa mo at gagawin mo pa para sa amin, Lord God. Lord, we ask for forgiveness, Lord God, sa katigasan ng ulo namin, sa pagiging pasaway namin, Lord God, sa mga times na nagmamarunong pa kami kaysa sa iyo, Lord God. Lord, we are so sorry. We ask for forgiveness, Lord God. And Lord, I pray and I declare, Lord God, sa lahat ng anak mo na makakarinig ng message na to, Lord God. I pray, Lord God, that you may touch their hearts, Lord God. May you comfort them, Lord God. May let them experience you, Lord God. Yung yakap mo, yung love mo para sa amin, Lord God. Yung mercy, Lord God, yung grace, yung forgiveness, Lord God. I pray, Lord God, na ma-experience namin yun, Lord God, each day of our life. In that way, Lord God, we can be convinced, Lord God, and we can fully decide to fully surrender our life to you, Lord God. Lord, maraming salamat sa gift of salvation, sa gift of the cross, Lord God, sa gift of baptism, Lord God. I also pray, Lord God, sa magiging small group, Lord God, may you open our eyes, Lord God. May we ask for knowledge and wisdom, Lord God, if ever na may mga bagay, Lord God, na need malinaw or clarify, Lord God, ikaw po yung mag-explain sa amin, Lord God. And Lord, sa nalalabi pa po namin na oras, Lord God, ikaw po yung dakila, ikaw po yung pasalamatan, Lord God. Lord, I will surrender to you everything. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, guys.